Hello mga friend! Ang ating topic ko sa ngayon, master your money. No? Yan ang kailangan natin. I-master natin ang money natin. Kaya kung hindi tayo marunong, madaling mawala sa atin. Ang financial friction and certain test, no? Ay kasama sa assessor of nakakasira na ang relationship. Hindi ka laging dahil sa kakulangan ng pera ang kinangkita ang mga para nang mabili ang basic need mo. Alam mo na ang mabisa paraan para nang i-manage ang pera. Stop wanting guidelines para sa wanting guidance natin para sa nang minimize ang financial stress mo. Yan, no? Yan ang gawin natin. Gamitin mo ang pera ayon sa priority ng Diyos. Yan, kaysa kanya niya na ang money, no? Pinahiram lang sa atin. Kaya kailangan ang pera ayon sa priority ng Diyos, no? Mag-pray ka bago bumili ng anumang bagay. Tanungin mo sa sarili mo, need mo ba ito? At want. Nang ikalawa, pag mausapan ninyo ng asawa mo ang budget, wag itago ang miscommunicational kahit anumang impormasyon tungkol sa financial ninyo. Kailangan malaman ng isa't isa, no? Yan. Ang common to being excellent at work ay naman sobra sa oras pay. Yan ang natin, no? Yan. Sobra sa oras, no? At all customers sa target. Mag-save monthly 10%, minimize kung bayad ang lahat. And consumers debts. Huwag magkusay ng loan kahit kailanman, no? Kaya yan. Kung tayo ang nag-sign, iba ang nag-loan, ka lang, kung hindi yabiharan, ikaw ang magbayad. Ikaw ang nahiraman nyo nag-loan kayo sa mga financing o sa bank, ikaw na co-maker, ikaw ang magbayad. Kaya yan, wag nating gawin yan. Maski kapatid natin o family member natin o kaibigan natin, wag tayong pumirma. Kahit tayo ang mabayad dyan kung hindi silang magbayad, no? Kaya maging kontento sa nang meron ka, no? Yan ang kailangan, no? Sharing more. Whoever loves money never has money enough,
no? Whenever loved, wealth is never nang satisfied with his income na kung yan ang ating sa ating na kailangan ay magpabayad ng loan ang cash para nagbayad tayo ng cash para sa lahat ng desires mo na huwag send sa credit card kaya malaking ang kwana ng interest kung hindi mo mabayaran may penalty pa kaya yan ang huwag natin gawin laging mag-allocate sa budget para sa recreation at vacation kapag may tatanggap kang raise huwag magbago ng lifestyle no? Kung mag-takwit ka mo, huwag nagbago ng lifestyle. Mag-reserva ng cash para sa emergency at least 2 months ng living expenses. No? Yan ang gawin natin. Mag-save. Maging kontento kung ano lang, no? What extra the more, no? Hindi na tayo magsagad pa nang bili ng mga hindi naman kailangan natin sa ating buhay, no? Huwag nang bumili ng hindi pagkain na lang at saka pagkain at saka kung ano ang kailangan natin sa bahay at saka ang tayo sa gamot natin at mag-ipon tayo para sa emergency na kung may sakit tayo na kailangan pa hospital may i-down tayo kaya ang hospital naghingi ng 3,000 noon na para sa deposit. Pero sa ngayon, di ko alam kung 5,000 na, no? Kaya kailangan natin nang mag-ipon para sa emergency natin. Kaya yan ang ating kailangan sa pera natin. Huwag nating ibili ng mga hindi walang katulad ng mga ng appliances o na yan mga hindi natin kailangan stock lang siya dyan lang natin hindi naman natin magamit kaya sayang ang perang natin na gastos natin dyan kaya ang ating gawin mag-budget tayo at sa ngayon huwag ng mga bisyo na hindi naman sobra-sobra na no yan huwag tayong kung kami mga babae, mamadyong kami always, ang mga lalaki magsabong always, okay man. Kwan lang yan, pero hindi everyday, no? Every month lang guro, 15-30. Para lang tayo sa atin, ma-enjoy tayo sa natin, sa buhay natin, no? Kung na natin dyan, kung ano ang mabuti natin gawin sa ating money, no? Nang gamitin mo
ang pera ng ayon sa priority ng Diyos, no? Ang ibigay mo sa Kanya ang 10 ng kita mo. 10% yan, ha? 10% para sa God. Mag-pray bago ka nang bumili ng anumang bagay. Tanungin mo ang sarili mo, need ko ba ito o hindi? Want lang. Luyag mo lang. Gusto mo lang, hindi mo kailangan. O need ba ito or want? Balansihin ang gastusin sa iyong kita. Balansihin ang gastusin mo sa iyong kita. Pag-usapan ninyo ng asawa mo ang sa house, no? Ang house budget at gamitin ang iyong short term na long term goals. Huwag itago sa communicate ka kahit anumang informasyon tungkol sa finances nyo. Ay Mr. Mrs. kayo, no? Na commit being excellence at work nang hindi naman sobra sa oras. Pay all consumer debt except real estate. Keep one credit card bilang ID. Mag-save monthly 10%, minimize kung bayad ang lahat ng consumer debts. Yan na. Huwag ng kusay ng loan para sa kanino man. Huwag ipahiram sa kamag-anak at kaibigan ang perang di mo ma-afford. Mawala, magbayad ng cash para sa lahat ng desires mo. Huwag i-charge sa credit card. Kaya credit card, kwan yan, na may interest at penalty yan, no? Laging allocate sa budget, no? Para sa bakasyon. Bakasyon kayo mga anak mo at mister mo. Yan ang imagkwan tayo, mag-save, no? Kapag may natanggap kang rice, huwag magbago ang lifestyle. Kawin na promote ka ang salary mo ay nag-increase na try living beneath your means. Mag-dispel ba ng cash para sa emergency? At least 2 months ng living expenses, monthly and excellence, no? Yan. 6 months is excellence. Maging kontento sa meron ka. Quit striving for more. Paalala sa existence. 5-10 whenever loves money, never has money enough. Kung money lang ang inantayan mo na lumaki o marami na, hindi ka makontento, no? No, yan, no? However, loves money, never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with its income. Hindi satisfied sa income niya, no?
kapag alam mong nahawakan mo ang pera mo, according to God, pwede kang mag-relax. And expect na makikita mong gagawa sa buhay mo ang Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa panalangin, may kasamang pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang sayang mag-ingat sa inyong puso sa pag-isip dahil sa tayong makapag-isa kay Kristo Jesus sa Filipos 4:6-7. Yan ang gawin natin, no? Mga best friend. Basta pati sa ating buhay, kailangan dyan ang God, no? Nandyan ang Diyos, no? Aral na sa atin ang si Lord Jesus. Yan ang ating gawin. Kaya mga friend, yan ang atin, no? Lord, I seek you. Thank you, Lord. I thank you for all of your blessings at niling ko sa na ganoon gawin ninyo akong good steward ng finances ko. Yan ang atin topic ko sa ngayon, no? Kay ganini sa everyday natin na mga ginagawa, andyan ang Diyos, na siya ang bahala kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Yan, pray natin, tayo ang sa God, sa the Father, the Son, ang kay Lord Jesus na supervision tayo, no? God the Father, yung manage ang buhay natin. Si Lord Jesus, siya naman ang mag-supervise sa buhay natin, no? Kaya the Son, hindi tayo nang magawa ng masama, no? Nang kailangan do right tayo, nang good ang ating performance dito sa earth. Kaya ang good performance tayo sa earth, ang kasalanan ay makastress sa body. Kaya huwag tayong do right tayo. Kaya hindi tayo gagawa ng hindi maganda, no? Katulad ng basta natin ang money natin, kung isa gamitin natin sa masama, kaya hindi pwede. Do right tayo, no? Kaya ang kasalanan ng mag-stress ng body ng rasgas our peace. It is interesting to now note how a person ng nervous system respond to a polygraph exam na tinatawag ding detector, no? Kung yan may kasalanan ka, kaya ka nag-do right, magdakip sa'yo, i-detector ka kung toong may kasalanan ka. Kaya sa detector, malaman dyan kung may kay ma-detect dyan, no? Ang totoo, hindi naman talaga
malalaman sa pamagitan ng test kung naglay talaga yung tao. Di naman pala eh. So, sinusukat lang na mo ang response ng nervous system ng isang tao habang sinasagot ang ilang tanong. God designed our system to glorify Him. Kaya when you conduct our lives in a holy and ng righteous manner, kapag nagkasala tayo stress ang buong katawan natin. Kahit never ka na dumaan sa lie detector test, sasangayong ka sa kapag nagsinungaling ka. Malamang na bibilis ang tibok ng puso mo. Kaya malalaman na may kasalanan ka. Kaya mas mabuti ano mo na lang. Sabi mo na lang. Oo, makasalanan ako. Kahit ang kasalanan may kapatawaran yan. Kaya hingi lang ng tawad. At kung ano ang example, ano yan tayo, ano na itong traffic enforcer na ang sasakyan natin yan muna. Maglay pa tayo, yan ang may kasalanan, kayo na, na accident, na anuan mong isang sakyan. Ikaw may kasalanan, ano mo sa kasalanan mo sa driver ng isang sakyan. Yan ay hindi pwede, no? Ma-detect ka rin, malalaman sa uli na nagsinungaling ka. Kaya ang mabuti natin gawin sabi na agad at humingi na lang ng tawad at kung ano ang danyos mo dyan o na ano ang ipagawa dyan gastusan mo kaya ikaw may kasalanan. Kaya yan ang ating gawin, no? Yan ang kailangan ma-solve at huwag magsinungaling kay hindi mo yan maitago, ilalabas din yan. Kaya mas mabuti na nagsabi ka ng totoo sa umpisa pa lang. Tuwing may nagagawa tayong di ayon sa pinanulaan natin, no? Na tama, nag-resolve ang usually sa stress. Halimbawa, dahil sa pagsinungaling sa pera, ang isang tao ay pilitang tumanggap ng trabaho that requires him to something na tabag sa spiritual conviction, no? Niya tulad ng serve ng alak o anong labag sa konsensya niya para sa kanya ang isipin papasok na siya ang ma-stress. Marang babae ang makaharap na sa pag-compromise ang value nila para lamang na ma-promote o para bintahin no, para sa kanila. Ito na lang ang maiwang option. Pinaalala ng Biblia, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya compromise with stress, yan ang spirit, no? You from the peace na noon kapag ginawa natin ang tama. Dito mahalaga ang matibay na spiritual na foundation. Kailangan ang faith o
courage para sa ating conviction didikta no ng na akalit na madidikta ng mga aksyon natin sa desisyon ng Chinengel and Excel sa Diyos na mabigyan ng mataas na posisyon sa Babylon ang nalangin sa Diyos. Labag kasamaan sa hari. Nganib ang buhay niya sa siya ay tapon sa kulungan ng mga leon. Yan. Malaki ang pagkapahalaga niya sa prayer. Yan. Na natin ang na mas makatulong sa atin ang prayer. Dito kaya ang ibang ganib ang buhay niya siya ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Malaki ang pagpalaga niya sa prayer ang willing siya to pay the price in order to practice sa regular part of his life. Kaya God honor his faith. Tinakpan niya ng bibig ng lion nang realize ng hari na niling lang siya na makaaway ni Daniel na naglabas ng kautusan laban sa puksa na sila ng patuloy na tinatama ni Daniel, tinabasa ng isang makaibaba na marangal na posisyon sa kaharian. Yan yan ang ating kung ang ginawa natin isa malinis na paraan ay maganda ang resulta, kaya maaring mawala ang maraming stress kung mapahawak mo sa Diyos ang karir mo. Kailangan mo tayo sa God, pero always ipala mo sa management na nais mong mag-advance sa company, pero unawain mo ang Diyos ultimately ang may hawak ng promotion mo. For promotion, commit neither from the best nor the best, nor the west, nor from that south to God is a judge. He puts down one and set up another. Magtiwala ka sa truth na ito ay mapukot ka sa pagiging excellent, sa pagiging isang team player. Susunod ka sa community policy. Huwag nang mandaya ng then what God to his thing. Don't think na makagawa mo ang tama sa sarili mong lakas. Minsan ang temptasyon na gumanti magnenggaling o magpapil para sa maka-advance ay di mo makayanan labanan kung hindi ka God conscious. But if you fall, wag lang ma-stress at give up all hope. Matuto ka depend sa balik sa uli. Seek God daily to give you
the grace to the like, like Jesus. May isang old, I mean, na magsasabi, I need the every hour. Totoo yan. You need God every hour. Oh, Lord Jesus na yan. Kani, mga friend, na yan ang ating lecture sa ngayon, no? Ang master your money and nang do it right, no? Kay do it right. Kaya yan ang kumay money na bisaga durong tayo. Kaya kailangan natin ang guidance ni Lord, no? The Lord Jesus dito sa earth, no? Ng God the Father na to na ganyan, no? So, Lord Jesus, as supervisor natin, ng guidance, no? Na kung ano ang matuti gawin. Kaya nang mag-do right tayo, no? Kaya ang nagpasama sa atin ang pera, no? Na kung isa yan ang isang may mitsa ng buhay natin na nagpasama sa atin. Kaya itong ating lecture about money and kung ano ang gawin natin nga do the right do right tayo, nga do right yun tayo, no? There's no peace for life with says the Lord. Kaya yan ang lecture natin. Kaya baguhin natin ang buhay natin, no? Kung pati sa money, nalaman na natin na kung may money tayo, huwag gagastos ng hindi basto. Kaya ang money natin hindi mag-example. Nag-ano kayo, nag-budget na may ano kayo, may plan kayo na siningaman, ito. Ilagay nyo diyan ang money na para ito sa Sinico, sa Sinico o sa water district, sa water natin, sa light natin, at kung sa pag-aral ng anak natin, tuition, yan ang may kailangan igagawa ka ng plano o ano kung sa money ito ay para sa anak ko, allowance ng anak ko, ganyan, no? May plan ka para na hindi ka maano sa budget mo sa money. Yan, no? Yan ang ating tapiko at ang pagpansang money at do right tayo. Kaya mga friend, yan ang lecture natin. Thank you sa inyong pakikinig. I love you.